What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Grabe ang pagbagsak ng approval ratings ni Marcos Jr. sa 2 taong panunungkulan nito bilang presidente ng ating bansa na hindi na masaya ang nakararami sa mga ginagawa di umano ng administrasyong Marcos sa Malacanang nang dahil sa pangingialam di umano ng kanyang asawa na si F. Eliza. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, 2 taon na ang lumipas, ngunit ang mga pangako ni BBM para sa sambayan ng Pilipino hindi naman natutupad. Dagdag pa rito na tumataas ang mga bilihin at kumakalat na naman ang mga krimen na nangyayari sa ating bansa. At higit sa lahat lumobo ang utang ng bansang Pilipinas ngayon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Pero si Lisa Marcos, mga kababayan, ulitin ko, Lisa Marcos, sinahamon kitang yawa ka, nangidnap ka ng 2 bata sa Turkey. Ginamit mo ang salitang extraction. Kaya nga si General Chofilo, sana sir magsalita ka na dahil ikaw ang witness na buhay na si Lisa Marcos, si Bangag Jr. ay ginamit ang kapangyarihan para mangdukot ng mga kabataan, minor de edad sa Turkey. Ano ang malala mga kababayan? Ang magbigay ng opinyon, katulad ni General Macanas, dito sa issue na ito, o yung pagdingidnap ni Lisa Marcos, ang pagiging addict ni Marcos Jr., ang pagtutolerate o pagiging kasabwat sa smuggling business with Michael Ma, ang pakikipagsabwat sa mga pulburon, ang pagkahuli sa 1.8 tons sa alitagtag, nasaan na ang driver, nasaan na protektado, o gusto nyo si Macanas o ako na nagbibigay ng opinion at nag-expose sa inyo. Nakita nyo? Ganito po ka-adiktador. Kung mayroon lang, kung nakakapatay lang ang bunganga ko, lahat yan, bagsak na yung mga yan. At hindi nila tayo titigilan. Si General Macanas, ako, ikaw, even you, yung ordinaryong commenter dyan. Kasi gusto nila tayong patahimikin. Huwag na kayong lumayo ang ginagawa dito kay Inday Sara. Una, gusto nila mag-resign. Si Inday sa DepEd. Gusto nilang i-impeach. Di ba? Nag-resign na yung palangga natin. Ayaw na nga umatan dyan sa zona na yan. Ayaw na makipagplastikan. Dahil sabi nga niya, I am appointing myself as a designated survivor. Hindi na nga atin dahil hindi na kaya makipagbabuyan sa kanila o makipagplastikan. Now, ginagawa nila ng issue na nambabasos daw si Inday kasi hindi umattend o hindi a-attend ng zona. Saan ka tutungo sa mga adik na ito? Correct. Diba? Ganyan mga palangga. Huwag na kayong lumayo. Ulit, balikan natin ang maisog rally na hinarangan ng mga truck ang ating mga venue. Huwag na kayong lumayo dyan kay Pastor Quiboloy na patuloy na tinutugis nila na hindi pa convicted. Pero itong si Franz Castro, itong si Sator Ocampo, mukhang binibaby ng gobyerno. Walang reaction si Marcos Jr., 'di ba? Madalas kapag may mga ganyan, tuwang-tuwa sila. Dahil may na-convict, dahil gumagana ang batas natin, gumagana ang hustisya. Pero bakit wala siyang reaksyon? Kasi nakikipag-alay na ang bangag na gobyernong ito sa mga NPA rebelding komunista. Sa susunod, mga kababayan, I'm praying so hard na hindi ang mga anak ninyo ang maging biktima ng pandurukot ng mga bata dahil ang mastermind ng pandurukot ay si Lisa, si Marcos Jr., si Bangag, si Tambaloslos, ang pagnan... Ang dami ngang nawawalang bata ngayon mga kababayan. Kung mapapansin nyo, no, na naglipa na ang mga missing person sa social media. Naku naman po. Nako ng kabanang bayan, bribery, lahat na, araw-araw ko na pinagdadadakdak yan. Pagtitiwalaan mo ba si General Macanas na nagbigay ng kanyang saloobin, ng kanyang opinion based sa kanyang narinig sa balita kaysa sa kidnapper, tumador, smuggler, koruptor at kung ano-ano pa? Saan ka magtitiwala? At gagamitin nila ang pera ng bayan para gipitin tayo. Yung mga yawa na yan, yung si Lisa hayop na yan, nung panahon ng campaign, nakikipag-usap pa yan sa mga tao na parentahan yung kanyang kondo. May mga kondo yan Dadaalala ko lang, during the campaign. Nakikiusap siya sa mga kaibigan na hanapan ng
ng taga-renta ang kaniyang condominium. Mm. Kasi wala daw silang pera according to that personality during that time. Bigla ko lang naalala. Tapos ngayon, magpi-feeling royal. Saan galing ang pera ng mga hayop na yan? Pera nyo yan. Kung hindi kayo kikilos, kayong mga men and women in uniform, na alam ka naman na ito ay, alam nyo ang katotohanan kung may nag-walk out o wala. Tama na, sir, mga ma'am, ang pagbulag-bulagan ninyo. Dahil pag ako na inis, hanapan ko yung taga-kulam. Okay? Anyway, mga palangga. And now what? Ha? Ano ang, ayun, gusto nilang i-take down at gusto nila talaga tayong patahimikin. And now, balikan natin ang mga sinasabi ni Marcos Jr. na mga pledges. Pledges sa pag-ikot niya sa iba't ibang bansa. Maliban sa bumagsak yung kanyang trust rating, okay, bumagsak ang kanyang trust rating dahil sukang-suka na nga kayo mga kabalangga at tayo ay tayo ay nahirang pa. Paano tayo nahirang? Ang Metro Manila ay, sabi dito sa release lang, Manila is fifth riskiest city for foreign tourists. Mapanganib. 5 sa pinakamapanganib na lugar sa Pilipinas sa mga turista. Okay, Philippine Capital Manila is among the riskiest cities for foreign tourists according to Forbes Advisor. The publication ranked Manila as the 5th riskiest city with a total score of 91.49. Imagine mo, ang taas niyan. The Philippine Capital ranked 9th in crime risk. Sinong pupunta na turista sa atin? Kung natatakot ang mga turista. 5th in personal security risk. Maraming manggugurgor, nandudukot, magnanakaw, nang i-extort, nang babribe, at kung ano-ano pa, pagtungtong mo pa lang sa immigration o dyan sa airport. 7th in health security risk. Pang-7. Ibig sabihin, kapag ikaw ay inatake sa puso, walang ambulansya na agad-agad na magre-rescue sa'yo. Why? Kasi ang mga ambulansya ay ginagamit ng mga kapitan del barrio, kapitan de barangay sa kanilang mga personal na pangangailangan o vested interest. Yung mga ambulance na yan, dapat ginagamit yan sa mga emergency. Pero hindi yan madalas ginagamit sa mga ordinaryong tao. Dahil kung kailangan mo ng ambulance kapag ikay nasa barangay, tama ba? May nakausap ako, I think si JM during that time. Ang ambulansya ay nasa 20,000 pesos para makakuha ka ng ambulansya. Let's say, for example, sa bahay mo, may inatake sa puso. Wala, may tatawagan ka ba ng 911? Wala. Dito, mabilis sa Amerika. Sa Pilipinas, hindi. Kasi ginagamit ni Mayor, ginagamit ni Kapitan yung ambulansya na ambulansya ninyo. So ngayon, wala kang pera. Maabot ka ba sa ospital, maliban sa traffic pa? Patay ka na. Di ba? Patay na turista, yun ang ibig sabihin. So kaya yung mga turista ay takot na pumunta sa Pilipinas dahil sa ganitong sistema natin. Ni ambulansya, wala ka. Pag may na-heat stroke dahil sa sobrang init, walang pakialam ang gobyerno sa inyo, mga kababayan. At walang pakialam talaga, makapasok lang ang turista, makabili lang ng ticket, tapos ang tataas pa ng, yung mga restaurant, tinataga pa yung mga foreigner. Diba? Akala mo, ginto yung tinda na kanin o ulam sa Pilipinas. So talagang hindi naman lahat. So ibig sabihin, talagang mababawasan tayo ng mga turista. You compare to Thailand. At saka investors. Mas mura di hamak. Diba? Pareho lang naman ang, masarap ang pagkain sa Thailand. But ganun pa man, tuloy natin dito. Okay. Pang-siyam sa infrastructure security risk. Okay? And 12 in digital security risk. Joining Manila in top 5 riskiest cities are Lago o Nigeria. Tingnan mo, ka-level natin. Tingnan mo mga ka-level natin. Nigeria, Myanmar, Pakistan, pangalawa. Yan ang mga ka-level natin. See? Now, ano ang sinasabi ni Bangag Jr. na kapag naupo siya ay magiging Singapore-like na tayo. Kung hindi sana napatalsik ang tatay ko, ang tatay ko dapat Singapore-like na tayo ngayon. Nakaupo ng putang ina ngayon.
Ano na tayo? Yari. Colombia na. Diba? Mm. Narko na tayo. Dahil si Marcos Jr. at si Lisa ay protektor ng polvoron. Adictos, Naku po. adictos hanggang dumugo ang ilong. Yan ang inyong ngayong bayan na talagang gustong lapastanganin ng mga walang hiyang ito. Oh, ngayon, ano saan tayo pupunta ngayon? Mga palangga, magmarcha na, sabi ni Pobreng Pinoy. Kailangan nyo na talaga magmarcha at lumabas at magsalita at sabihin ang inyong mga hinaing. Okay, di kotse ng mga kapitan at councilors, mga empleyado ng barangay, madalas gumagamit ng ambulansya at public vehicles. Alam nyo yan. Oh. Tapos ngayon, pag kayo ang gagamit, kayo mga taxpayers, wala naman pakialam sila sa buhay ninyo. Even yung mga barangay nyo, hindi ko naman sinasabing lahat. Ang mga barangay ninyo, pag kayo ba nang hingiram ng mga ambulance, madalas yan, pinapahiram lang sa mga kakilala. Pag wala kang kakilala sa barangay, mama, machuchugi ka, magugurkur ka, hindi ka makakarating sa ospital. Kasi pinaprioritize nila, wala silang pakialam sa buhay ng Pilipino. Dahil kung may pakialam sila sa buhay ng Pilipino, yung 90 billion na pera from PhilHealth na dinivert sa Office of the President para sa mga kapritsyo ng bangag na yon, hindi dapat nila gagawin yon. Dapat para sa inyo. Kung matino ang gobyernong ito, okay, mga kababayan, yung 800 billion na unprogrammed funds, hindi sana nanakawin ng gobyernong ito, mga kapalangga, kung mahal nila kayo. Kaya matatakot talaga ang mga turistang pumunta sa Pilipinas dahil alam nila na ang presidente nyo ay Addictus Benedictus, polvoronic. Nakikita ng buong bayan na ang First Lady nyong Bartek ay nang aagaw ng alak, sugapa, tumador. At ngayon, anong drama-drama niya ngayon? Ha?